Ano nga ba ang open deed of sale? So itong nasa sample na to ay halimbawa yan ng open deed of sale. Kung makikita nyo, may pirma na ako dyan, ayan, may red PH yung vendor, pero wala pang details, wala pa yung magkano bili, sino yung nagbenta, sino yung nakabili, wala pang pirma yung nakabili. So yan ang halimbawa ng open deed of sale. Ngayon, legal ba to? Hindi ito yung owner ng LTO. Halimbawa, may transaksyon ka sa LTO, kukuha ka ng plaka, magpapa-verify ka ng certified true copy or ng confirmation or magpapa-transfer owner ka, hindi uobra yung ganyan. Kailangan inotaryo. Ano ang disadvantage ng open deed of sale? Disadvantage niyan, may notary public na hinahanap itong si first owner. Kung halimbawa nakabili ka ng naka-open deed of sale pero hindi naman si first owner ang nakatransaksyon mo, ay may hirapan ka. Lalo na hindi ikaw ang nakatransaksyon niya, hindi ka niya kakausapin dahil hindi naman ikaw ang nakatransaksyon niya. Kasi nga naka-open deed of sale lang, hindi mo mapapanotaryo. Kung wala si first owner, yan, meron din notary public na hinahanap talaga si first owner. Isa pa, ang disadvantage niyan, maaring matagal na yan naka-open deed of sale tapos yung ID ng seller o ng first owner ay na-expired na, hindi mo na rin yan mapapanotaryo at lalong-lalong hindi mo na yan mapapatransfer owner kasi nga hindi nakanotaryo. Disadvantage kapag manakaw yung motor mo, wag naman sana, tapos naka-open deed of sale kasama yung open deed of sale mo, hindi mo ito pwedeng ma-report sa LTO o sa HPG dahil nga hindi siya patunay na sa'yo yung motor dahil hindi naman siya nakanotaryo. Okay, as in naka-open deed of sale lamang. So, ang disadvantage niyan, may hirapan ka talaga na ipatrace o ipahanap o ipaalarma ang motor na nanakaw dahil naka-open deed of sale. Isa pa, kung sakaling manakaw, madali na lang matransfer sa nakanakaw nito o nakakuha ng motor mo dahil naka-open deed of sale lamang, lalong-lalo na kung kasama yung mga papeles na yan. Isa pa, halimbawa may kaibigan ka, kakilala, hiniram lamang, pwede na niya ipatransfer sa pangalan niya yan, lalong-lalo na kahit wala kang consent dahil nga naka-open deed of sale lamang, pwede niyang ipanotaryo yan kung may notary public na papayag na wala yung first owner. Yan yung mga disadvantage ng open deed of sale. Bakit nga ba ginagawa ang open deed of sale? Yan. Unang-una, para mabilis nilang maibenta. Halimbawa, ang mga gumagawa nito ay mga buy and sell lamang. Kasi kung buy and sell ka, ito-transfer mo pa sa name mo, dagdag gastos pa, hassle pa. Okay? Kaya no open deed of sale lamang nila, mabilisan lang. Kumbaga, dadaan lang sa kanila, tapos ibibenta na rin sa iba. As in, yung makabili ay second owner lamang. Dahil nga, hindi nakanotaryo. Okay? Isa pa, ayaw na nilang gumastos sa pagpanotaryo. Alam naman natin na medyo mahal din ang pagpa-notary. Just in case nakabili ka ng ganyan, mas maganda ipanotaryo mo ka agad. Ayan. Pero kung in the future, kung bibili ka pa lamang, mas okay, wag kang papayag ng open deed of sale. Para protection nyo rin ito ni buyer at saka ni seller. Halimbawa, ikaw si seller. Nakagawa ng krimen ang sakyan mo o motor mo, naka-open deed of sale. Walang patunay na naibenta mo ito ng tama, hindi legal dahil hindi nakanotaryo ang inyong deed of sale. Maaari ka pa rin masangkot o masama sa kaso just in case yung motor mo ginamit sa pamamaril, pamamaslang, pagnanakaw, pag-snatch o ano pa man yan, naplakahan, ikaw ang matitrace dahil ikaw pa rin ang may-ari. Malaking abala yon. Kahit sabihin natin na may lalaban mo yan sa korte na naibenta mo talaga, kung yung mga papeles ay hindi naman legal, ay medyo tagilid talaga. Kahit sabihin natin na may panalo mo, pero abala pa din. Sobrang tagal na proseso yon. So, mas okay, protection nyo yan. Ikaw naman na buyer, anong protection mo? Kung kailangan ka seal naman. Just in case na nagbago isip ni seller, loko-loko, sabihin niya, ninakaw mo lang sa kanya yung motor dahil hindi naman nakanotaryo, di ba? Pwedeng niyang gawin yon. Babawiin sa iyo yung motor, makakasuhan ka pa. Okay? So, ito ay paalala lamang sa mga ka-rides natin na bibili ng motor o sakyan na second hand. Mas okay siguruhin naka-notaryo ang inyong mga papeles.